Humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs. Ayon sa dating Pangulo, inaako niya ang buong responsibilidad kung anuman ang nagawa ng mga pulis sa pagsunod sa kanyang utos. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang tao lang ang namamagitan kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senadora Leila de Lima na kilalang may hidwaan sa loob ng maraming taon. Kanina nagharap sila sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs. Sa unang pagkakataon nagsalita si Duterte sa pagdinig sa Senado tungkol sa drug war. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do for all of its successes and shortcomings. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. Si de Lima hindi nakapagpigil sa tirada kay Digong. This man, the former mayor of Davao City and the former president of the Republic of the Philippines, for so long have evaded justice and accountability for the thousands of those killed in the name of the so-called war on drugs. Hindi pa ho natin siya napapanagot after all these years. Isa pa sa lumutang sa pagdinig kung totoo ba ang Davao Death Squad o hindi. Sabi ni Duterte, hindi totoo. Pero may inamin din siya tungkol sa Death Squad na kaagad niya ring binawi. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong Death Squad. Death Squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad? Hindi naman Death Squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad killers. You are for the record, Mr. correct, ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. Hindi naman nagustuhan ni Senator Risa Hontiveros ang inamin ni Duterte na may utos siya sa mga pulis na hikayatin ang mga kriminal na manlaban. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo. Bakit ko pagbigyan ng mag-kriminal? Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a It's not civilian, sa professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor. Humarap din ang ilang kaanak ng biktima umano ng drug war ng Duterte administration. Katulad ng tiyuhin ni Kian de los Santos, ang binatilyong napatay sa police operation taong 2017 sa kasagsagan ng drug war ni Duterte. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inungkat naman ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno ang termino na ginagamit umano ng PNP noon na neutralize. Paniwala ni Jokno base raw sa mga sinabi ng PNP mismo na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o kill. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralize kaugnay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano siya ay nanlaban. Inaasahang hindi ito magiging huling pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs. May ilang resource person na hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw na inaasahan ng mga senador na haharap na sa susunod na pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.